maong na pantalon, paborito nating casual na kasuotan. Kaya ang dapat niyong malaman, ang tamang sukat at tabas nito na babagay sa inyong katawan. Yan po ang kalamang hatid ni Bea Binene. Sabi nga nila ang pananamit ay isang paraan ng self-expression. Pero paano lilitaw ang iyong personality kung isa ka sa mga milyong-milyong Pinoy na mahilig magsuot ng maong na pantalon? May solusyon kami dyan. Dapat suotin ang jeans na suwak sa iyong katawan. Dahil kung hindi, parang ano lang yan eh. Naku, hindi bagay! Para maiwasan ang mismatch, ituturo namin sa inyo kung paano pumili ng pantalon na perfect sa body shape mo. Ayon sa fashion editor ng isang sikat na magazine na si Kuya Rain Dagala, pwede raw igrupo sa 5 categories ang body types. Nariyan syempre ang tinatawag na hourglass or perfect body. Meron din mga petite o payat ang pangangatawan. May pear shape na mas malapad ang balakang kaysa sa chest area. Sa inverted triangle naman, mas malaki ang upper body kaysa sa balakang. And last but not the least, ang oval shape o bilugan na pangangatawan. While hindi lahat nabiyayaan ng magandang katawan na talagang hourglass, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin to pwedeng ma-achieve. Pwede pa rin natin siyang ma-achieve, depende sa damit na sinusuot natin. Yun ang good news. Umpisahan natin sa petite body type. So kapag sinabing petite, yung leg area mo di masyadong mahaba. So bilang ganun yung problema natin, dapat ang goal natin is to always look long. Swak daw para sa mga petite ang skinny jeans para ma-emphasize ang leg area. At kung gusto nyong pahabain ang itsura ng yung legs, magsuot lang ng heels. Para naman daw sa pear shape, no ang skinny jeans at yes naman ang bootleg cut. Pag pear shape yung body type mo, medyo malapad yung thigh area mo. That's your weakness. Ang dapat na pantalon suot is something flared or boot cut because it balances you out. Dapat yung top na isusuot natin is something that keeps the eye from your problem area, which is your thighs. So katulad dito, pinasuot natin sa kanya is something na mababa yung neck area because it gives attention to the neck area more. Or pwede rin V-neck, pwede rin Sabrina cut, or pwede rin something boat neck. Pero kung gusto nyo talaga magsuot ng tight-fitting pants, partneran ito ng mahabang pantaas para matakpan ang balakang. Meron naman tayong mga katawan na tinatawag natin yung inverted triangle. So, ibig sabihin pag inverted triangle, medyo malapad sa shoulder area, biglang kikipot sa may bewang. So, ito yung typical na tinatawag natin, medyo masculine type. So, ideally, dapat yung pantalon na isuot mo ay yung knit waist or yung carrot pants. Since nagbibigay siya ng kurba sa bewang, at the same time, nagbibigay din siya ng magandang shape sa likod ng katawan mo or sa top, we choose something ruffled because it softens her look. Kailangan nating maglagay ng belt para ma-highlight or ma-accentuate yung waist area natin. So, ang isang body type ay yung full-figured or yung ovals. Ito yung mga friends natin na medyo on the heavy side. So, medyo meron tayong chan, meron tayo sa tummy area natin, medyo malaki, and sa thigh area. Ang dapat nating pantalon na suot ay something that balances off your body. So, dapat dito ay yung mga flared or yung mga bootcut na pantalon. Dapat din, medyo mid-rise or high-rise yung mga pantalon isuot natin para saluhin niya yung weak areas ng katawan natin, which is the tummy or the stomach area. Sa tamang tapas ng pantalon, talaga namang lilitaw ang iyong natural beauty. Ang mahalaga sa isang tao ay tanggapin natin talaga kung ano yung body type natin. Because in that way, we will be able to choose the right clothes for us. Which leads me to number 2, na kapag alam natin yung body type natin, mapa-flaunt natin kung ano yung dapat i-flaunt at maitatago yung dapat maitago. Because at the end of the day, we should always show our assets and not our weaknesses. Ngayong alam na natin kung paano pumili ng pants na swak sa atin, bakit hindi natin subukan mag-makeover ng lumang pantalon kasama ang fashion stylist na si Ate Ivy? Hi, Bea. Well, tama ka. Hindi lang dapat mga cuts ng pantalon ang dapat nating pagtuunan ng pansin, kundi pati yung mga style designs na naglalabas ng personality ng isang tao. Wow! Para sa faded look, maghanda lang ng bleach, sponge at tubig. Dahil gagamit tayo ng bleach, magsuot ng gloves para proteksyonan ng balat.
Ang una natin gagawin ay idadilute natin ang ating bleach sa water. Gamit ang sponge, i-apply ang bleach sa bahagi ng pantalon na gusto nyong mangupas. Pagkatapos ay pwede na itong patuyuin. Kung feel nyo naman ang girly style, para sa inyo itong susunod na project. Gamit ang marker, iguhit sa pantalon ang gusto nyong design. Kulayan ito gamit ang fabric glue at glitters. Mas feel kong maglagay ng glue at mag-cover ng glitter kaysa gumawa ng pattern. Merry Christmas! Kung rocket look naman ang gusto nyo, may simpleng solusyon din para dyan. Ready na ba kayong mag-rip, cut, and tear? Ilabas na ang gunting, tweezers at cheese grater at simulan na natin ang makeover. Una natin gagawin ay gugupit tayo ng horizontal line sa bandang kneecap ng pantalon. Pwede rin tustasin ang gilid ng mga butas gamit ang tweezers. Para mas lalong madagdagan ng texture ang ating ginupit na tela, gagamit tayo ng cheese grater. Ayan, tapos na tayo sa isang side, kaya gagawin naman natin yung kabila for a more even rugged look. Ganun lang kabilis, katipid at walang kahirap-hirap. At may bago ka ng fashion statement in an instant. Bukod sa self-expression, mahalaga rin na komportable tayo sa ating suot. So make that fashion change. Pumili ng pantalon na bagay hindi lang sa iyong body type, kundi pati na rin sa iyong personality.